Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Weekend News. Magandang gabi, ito ang GMA Regional TV Weekend News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Luan Merondina. Ako si Alan Domingo. Cecil Kibod Castro mula dito sa Cebu GMA Complex. Ngayong gabi makakasama natin ang buong puwersa ng GMA Regional TV sa iba't ibang panig ng bansa. Si Jasmine Gabriel Galban mula sa Balintang Amianan. Cham Rahiles ng GMA RTV Balitang Bicolandia at Nico Serino ng GMA RTV Balitang Bisdan. Makakasama rin natin si Adrian Prietos mula sa GMA RTV 1 Western Visayas at Argil Relator ng 1 Mindanao. Kondisyon ng karagdagang B117 patient sa Cordillera Administrative Region maayos ayon sa Health Authority. Contact tracing sa first generation hanggang third generation ng mga karagdagang B117 patients sa Bontoc Mountain Province at La Trinidad Benguet tapos na, pero swab testing hindi pa natatapos. Si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amianan sa detalye live. Jasmine? Luan, sa monitoring ng Health Authority ay maayos ang kalagayan ng mga karagdagang B117 positive sa bahagi ng Mountain Province at maging sa May Benguet. Sa inilabas na press release ng Department of Health nitong nakaraang weekend, karagdagang 8 UK variant COVID-19 cases ang naitala sa bansa. 5 rito mula sa Cordillera Administrative Region, 3 sa Bontoc Mountain Province, habang 2 sa La Trinidad Benguet. Ayon sa Provincial Health Officer ng Mountain Province, nasa isolation facility ang 3 B117 patients. 2 sa kanila, close contact ng nauna ng B117 patient, habang vini-verify pa kung paano tinamaan ng B117 ng isang pasyente. Yung contact tracing na lang ng mga bago, kasi sila ang sinuswap lang. Maayos naman ang kalagayan ng karagdagang B117 patient sa La Trinidad Benguet, habang pumanaw naman ang 84 anyos na isa pang B117 patient bago pa lumabas ang resulta. Isinailalim na sa isolation ang mga close contact ng mga B117 positive. 4 yung nasa bahay kasi may sarili silang CR, may sariling kwarto. Yung misis at saka yung isang ako, siya yung nasa hospital. Tapos na ang contact tracing ng Health Authority sa mga nakahalubilo mula sa first hanggang third generation ng mga COVID-19 UK variant positive sa Bontoc Mountain Province. 216 ang kabuang bilang, 69 sa first generation, 106 sa second generation, habang 41 sa third generation. Masasabing tapos na ang contact tracing pero hindi pa tapos ang swab testing sa mga close contact. 201 pa lang ang naisailalim sa swab test. We are scheduling them. Yung contact tracers natin, pumupunta sa bahay nila kung hindi available na makalabas papunta sa aming triad.
Samantala, isinailalim sa critical zone at ipinapatupad ang enhanced community quarantine sa Barangay Kaniw, Bontoc Mountain Province. Alinsunod ito sa ibinabang executive order ni Bontoc Mayor Franklin Odsy. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Binabantayan namin yung jeepney terminal ng Kaniw dito sa Central Bontoc para talaga masigurado na hindi sila bibiyahe until 15. Naglabas din ng memorandum order si Bontoc Mayor Franklin Odsy at ipinag-utos niya ang lockdown sa ilang lugar sa barangay poblasyon matapos mamatay ang isang COVID-19 patient. Layo ng lockdown na mapabilis ang contact tracing sa lugar. Sa isa pang memorandum order na nilabas din ng alkalde, ipinag-utos niya ang agarang paglibing sa COVID-19 death case alinsunod sa IATF guidelines. Dahil dito, maisasantabi muna ang ilang tradisyon at cultural practices ng mga taga-Mountain Province. We followed naman yung health protocol. They were resistant at first, but we made it clear to them na from hospital, upon arrival, it will be buried instantly. Naitala rin nitong Miyerkules, February 10, 2021 sa Bontoc ang pinakamataas na COVID-19 cases sa loob ng isang araw. 18 kaso mula sa mga barangay ng Bontoc Ili, Kalutit, Poblasyon, Samoki at Tukokan. Mahigpit ang pagpapatupad ng health and safety protocols, lalo na sa implementasyon ng curfew hour. Samantala, muling isinailalim sa swab test ang karagdagang B117 patient sa La Trinidad, Benguet. Isinailalim din muli sa swab test ang naunang B117 patient kahit pa nagnegatibo na ito sa kanyang pangalawang swab test. Kasi stable naman siya, negative naman yung result nung nag-quarantine na siya. Luan, sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Health Authority ang resulta ng swab tests ng mga close contact ng B117 positive. Luan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Kontrobersyal na zombie walk ng mga quarantine violators sa Silay City, Negros Occidental, iniimbestigahan ng Commission on Human Rights. Samantala, ang guidelines sa pagpapatupad ng health protocol sa Pasig City, Iloilo, mas lumuwag na. Sa detalye, makakasama natin live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, Cecil, habang bumababang nahawaan ng COVID-19 sa Pasig City, Iloilo, ilang mga empleyado naman ng isang Sugar Central sa Karatig Bayan nito sa San Enrique ang nagpositibo naman sa virus. Simula kahapon, balik MGCQ ng lungsod ng Pasig sa Iloilo. Ito matapos ang mahigit 14 na araw na isinailalim sa ECQ dahil sa biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa paglift ng ECQ status, matatapos rin ang border restrictions. Sa ngayon, may naitalang 123 na active cases ang lungsod mula sa 23 mga barangay. Pamatamat nga nagapanaog yato nga kaso kag importante dahil na-stabilize nato nga situation kag nakontrolar nato yung paglapta ka COVID-19 diya sa siyudad ka Pasig. Sa pinakahuling ulat ng San Enrique LGU, umabot na sa 16 ang nagpositibo na empleyado ng Sugar Central. Ito matapos isinailalim sa swab test ang 648 na mga empleyado ng URC Sugar Central sa Barangay Imbang Pequeño, San Enrique, Iloilo. Isinailalim sa ECQ ang barangay matapos nagpositibo ang punong barangay na empleyado din ng Sugar Central. Posibleng nakuha nito ang virus sa kasamahan sa trabaho na mula naman sa lungsod ng Pasig. Ang movement ng tao is fast, plus medyo congested ang area, densely populated. So, very high ang possibility ng transmission. Itong kontrobersyal na video ng 39 na health protocol violators na tila pinaparada habang naka-hands forward papuntang gym na sinusundan ng patrol ng pulisya. Nag-viral sa social media, tinawag itong zombie walk. Pagdating sa gym, pinasumpa sila sa harap ng kabaong na hindi na uulit pa. Umabot sa CHR6 ang video na ito, kaya naman tinututukan ngayon ng ahensya kung may paglabag sa karapatang pantao ang sila'y PNP. Apparently, kung lang taon mo lang ang video, may ginatawag na violation kay these people were subjected to inhuman and degrading punishment. But we still have to get the sides ang alleged nga nagpahimo sini.
Ayon sa alkalde ng lungsod, walang paglabag ang mga pulis. Intensyon di umano ng otoridad na may patupad ng protocols upang labanan ng COVID-19. Pagpa-march na sila, there was no karatula, nga pakauyan sila, there was no music, nga Michael Jackson nga thriller. So I think it was blown up lang by the social media people. Sa press statement ni Senator Franklin Drilon, nakakabahalang ginawa ng sila'y PNP. Pinaalalahanan din ito ang kapulisan na hindi dahilan ng pandemya upang isawalang bahala ang karapatang pantao. Ngunit para sa ilang mga sila'y noon, nararapat lang ginawa ng PNP lalo na at maraming pasaway sa kanilang lugar. Disiplina. Muna. Daso na buti, namumula na sila sumpa sa lungon. Nagdigal pa na nga, wala sila mas. Nagduga nga, pag ila sa mga wala mas, siyempre madakot na kay, edad na dependin sana sa COVID daw. Sasalayon nga sa Commission on Human Rights 6 ay nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa tinaguriang zombie walk sa Silay City, Negros Occidental at nais silang makausap ang mga violator upang makunan sila ng official statement. Back to you, Ses. Maraming salamat, Adrian Prietos. Aligasyon sa di umano'y pagmamaltrato sa mga quarantine violators sa Cebu City, iniimbestigahan. Narito ang detalye. Nirelibo at dinisarmahan ng isang pulis sa Carbon Police Station. Ang pulis na di pinangalanan ng opisyal ng kapulisan ang itinuro na di umano'y pumalo sa nahuling violator. Sa isang post na nag-viral sa social media, makikita ang malaking pasa sa itaas ng hita ng isang lalaki. Ang nasabing biktima ay nagpakilalang kargador. Hinuli siya dahil di nagsuot ng face mask. Sa loob daw ng police station siya pinalo ng 3 beses. Ayon kay Cebu City Police Office Director Colonel Josefino Ligan, hindi nila ikukonsinte ang ganitong gawain. Nanawagan ang opisyal sa ibang biktima na lumabas. In relation dito sa biktima, I encourage him to go to our office para matabangan na to kung isayahang allegation sa pagpadol kung natin i-file nga criminal case. Isinama sa investigasyon ang mga pulis na di umano'y nanood lang ng maganap ang pamamalo sa biktima. Ayon sa kapulisan, may mahigit na 2,000 violators na sa mga quarantine protocols sa Cebu City simula Enero nitong taon. Kasama si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Patay ang magkapatid na bata sa Santa Ana, Cagayan matapos umanong malason sa kinaing alimango. May ulat exclusive si Trace De Leon ng GMA Regional TV Balitang Amiyanan. Matagal ng pangingisda ang kabuhayan ng 44 anyos na si Eugenio Cuabo Sr. ng Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Ang mga nahuling lamang dagat inuwi sa pamilya para sa kanilang agahan nitong Martes. Mga crabs at saka isda ang nabuhan nila. Tapos, pinaluto sa akin. Nung natapos na kami kumain ng anak ko, tapos may natikman po ako doon sa may crabs. Na bakit maasim? Iba yung asim niya. Base sa report ng Rural Health Unit ng Santa Ana, 9 na katao ang nakakain ng alimango. Ang ilan sa kanila nakaranas ng pagkahilo, panghihina at pananakit ng tiyan. Nitong Miyerkules, nasawi ang 2 anak ni Maylene na si Rain Clark, 5 taong gulang, at si Mac Neal na 2 taong gulang. Base sa inilabas na death certificate ng magkapatid, possible food poisoning ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Na-poison sila sa crabs na yun. Kinain namin. Tapos yung wala na sila, namatay na silang dalawa. Tuwasaw ko po na sa hospital po. Hindi niya po alam na patay na yung 2 kong anak. Sa nakuhang sample ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2 mula sa nakain ng mga biktima, isang Zosimus aeneus na uri ng alimango ang kanilang nakain. Itong klase ng crabs na to ay hindi talaga siya kinakain. O, itong mga crabs na to ay kumakain ng mga dinoflagellates na source ng kapagkain nila na nagtataglay nga ng toxic substances. Nanawagan po ako, sana tulungan niyo po ako kasi po wala po akong mapagpupunan dito. Buhay ng asawa ko. Saka sa hospital pa po, ang daan po kami bayaran.
Trace De Leon para sa GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV Weekend News. Ito ang GMA Regional TV Weekend News. Umabot na sa 24,878 ang nailabas na buhay na baboy sa probinsya ng Masbate simula noong nakaraang buwan. Ang numerong ito, ikinaalarma ng LGU. Si Charm Rahiles ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa Detalye Live. Charm! Alan, umabot na sa 24,878 ang nailabas na buhay na baboy sa probinsya ng Masbate simula noong nakaraang buwan. Ang numerong ito, ikinaalarma ng Masbate LGU. Nais ng gobyerno probinsyal ng Masbate na pansamantalang ipagbawal ang paglalabas ng mga buhay na baboy sa probinsya. Ang dati kasing isang beses sa isang linggong paglalabas ng truck-truck na baboy, nagiging 3 beses na ngayon. Mas mahal rin kasi umano ang presyong ibibigay ng mga traders mula sa ibang probinsyang apektado na ng ASF, kung kaya pinipili ng mga lokal na hog raisers na sa kanila ibenta ang mga baboy. Pangamba ng Masbate LGU na kung magpapatuloy ang paglalabas ng baboy sa probinsya, posibleng magkulang na ang supply nito at mas magmahal pa ang presyo ng karneng baboy sa lugar. Makapag-draft na kami ng resolution requesting to the governor for the implementation of temporary suspension of releasing or exporting live hogs from Masbate to other provinces, para po maibalik natin yung supply. Sa Davao del Norte naman, tinatayang 3,500 na mga baboy na ang nadepopulate sa Talikod Island. Ito'y matapos ang lahat ng barangay sa isla ay makontamina ng ASF. Hinikayat naman ng Samal LGU ang mga hog raisers na isurrender ang kanilang mga baboy para makapagsimula na ng repopulation. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Agriculture Region 10 na may kaso na ng African swine fever sa barangay Hampason sa Itinao at barangay Pagawan sa Mantikao, Misamis Oriental. May mga kaso na rin ng ASF sa barangay Mambuaya at barangay San Simon sa Cagayan de Oro City. Samantala, nagpatupad naman ng price ceiling sa karne ng baboy ang National Capital Region simula noong Lunes. Batay sa inaprubahan ng gobyerno, maglalaro lamang sa 270 hanggang 300 pesos ang presyo ng baboy sa NCR, habang 160 pesos naman sa kada kilo ng manok. Sa Ilocos Sur, ramdam ang kakulangan ng supply ng karne ng baboy sa vegan public market dahil sa mga bakanting pwesto. Mataas daw ang demanda pero kakaunti ang supply. Sa Iloilo City naman, umaaray na rin ang mga may-ari ng karinderya dahil sa pagtaas ng presyo ng karneng baboy. Pumapalo na sa 220 pesos hanggang 230 pesos ang isang kilo ng baboy sa merkado. Patuloy namang minomonitor ng Department of Agriculture Region 6 ang presyo ng karneng baboy sa mga merkado. Sa ngayon, nasa 240 hanggang 270 pesos pa rin ang kilo ng karneng baboy sa Masbate. Kung kaya nais nilang masiguro na sapat ang supply ng baboy sa probinsya sa kabila ng pagkakaroon ng ASF. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Charm Rahiles. Pulis ng Regional Drug Enforcement Unit Region 10 nahuli sa buy-bust operation. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Arestado sa buy-bust operation si Police Staff Sergeant Oliver Bragat na nakadestino sa Regional Drug Enforcement Unit 10 at notadong pusher na si Kim Magdaraog sa buy-bust operation sa poblasyon sa Taguluan, Misamis Oriental. Matagal nang minamanmanan ng intelligence unit ng pulisya ang kilos ni Bragat dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Nasa 16 na mga sachet sa hinihinalang shabu ang nakuha mula sa mga sospek na aabot sa 14,280 pesos. Well, ang target kato si Kim, no? Madaraog. It so happen nga naapo dito ang isa ka pulis, so appeal siya.
appeal siya. Dismayado naman ang hanay ng pulisya sa Pro-10. Ang pagkakahuli umano ni Bragat magsisilbing babala na seryoso sila sa kanilang operasyon kontra illegal na droga. Ay opener po ni sa ato, dapat natay counter-checking sa atong mga tao. Kasama si James Yap, ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Tatlong insidente ng pamamaril na itala sa magkakahiwalay na lugar sa North Central Luzon. May ulat si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Patay sa pamamaril si Police Corporal Reynald Reyes. Galing sa Bulinaw, Pangasinan si Reyes at patungo sana sa kanyang assignment sa Procor nang siya'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Sual, Pangasinan. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at leeg ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa investigasyon ng PNP, shotgun ang ginamit sa krimen. Agad na binuo ang Special Investigation Task Force Reyes para tutukan ang pag-usad ng kaso. There are three possible motives na tinitignan. Aside doon sa love triangle, may tinitignan din na itong business rivalry. So other than that, may police work. Hindi natin may sasantabi considering na police yung victim natin. Isang tama ng bala sa ulo ang kumitil sa buhay ng 56 anyos na si Danilo Piano na nooy abala sa pagwe-welding sa loob ng kanyang bakuran sa San Julian Norte, Vigan City, Lucusur. Caliber 45 na baril umano ang ginamit base sa na-recover na basyon ng bala. Nakasuot umano ng face mask, jacket at maong ang sospek ayon sa apo ng biktima. Naglakad papasok sa kanilang bakuran itong isang sospek at malapitang binaril ang kanyang lolo. Patay ang kagawad na si Florencio Cajucom Jr. at kasama niyang tanod na si Armando Pring, parehong residente ng Barangay Santo Tomas, Jaén, Nueva Ecija, matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminals. Tumangging humarap sa kamera ang asawa ng kagawad pero iginiit niyang walang banta sa buhay ng kanyang asawa. Pero ayon sa barangay chairman, may nakaalitan ng kanyang kagawad dahil sa kanyang pag-aahente sa pagbebenta ng kalabaw. Joan Ponsoy para sa GMA Regional TV. Warehouse na bintura sa Barangay Kabangkalan sa Mandaue City, Cebu. Nasunog. Bombero nahirapan sa pag-apula ng apoy. Si Nico Sereno sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak sa detalye. Sumiklab ang sunog sa Sitio Pilit, Barangay Kabangkalan, Mandaue City, madaling araw nitong Huwebes. Apektado ang warehouse ng Treasure Island Industrial Corporation. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng malakas na pagsabog at bigla na lang lumiyab ang apoy. Pagdungog na magboto niya, sinagitay ng mga empleyado balon to sa sulod, nga sunog lagi. May pagkita na ko labay din customer center nga na ko 100 diri sa kuan, Pilit Kabangkalan. Umabot sa mahigit 20 oras ang pag-apula sa sunog na isinailalim sa third alarm. Dahil nahirapan sa pag-apula ng apoy, gumamit ang mga bumbero ng Aqueous Film Firming Foams. Ang uri ng foam na ito ay ginagamit upang mapigilan ang apoy na sanhi ng kemikal. Mauna niyang nindot nga gamiton para mapalong na to ang kayo. Galing lang sa kadaghan po sa stock man ko na puro manggod pintal, mo nang nag-request na po taron og another supply. Abala naman sa pagsalba ng mga ari-arian ang mga residente sa nasabing lugar. Para masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa paligid nitong planta, agad na ipinag-utos ng City Hall ang preemptive evacuation. Hindi pa tukoy ang dahilan ng sunog na nag-iwan ng 25 million pesos na danyos. Sa pahayag ng Island Paints, nangako silang makikipagtulungan sa mga otoridad kaugnay sa nangyari. Apektado ng sunog ang chemical section ng warehouse. Hindi lang sa Mandaue City nasilayan ang nangyaring sunog dahil kahit sa Cebu City, kitang-kita ang lumiliyab na apoy at kapal ng usok. Kahapon pinayagan na ang mga apektadong residente na bumalik sa kani-kanilang bahay. Kasama si June Solon, ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Ikinatuwa ng ilang motorista sa Dagupan City ang desisyon ni Pangulong Duterte na hindi na mandatory o sapilitan ang Motor Vehicle Inspection System. Ang report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ikinatuwa ng ilang motorista ang anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na mandatory o sapilitan ang Motor Vehicle Inspection System bilang requirement bago makapagparehistro sa Land Transportation Office. Masaya kasi hindi na kami pipila ng mahaba doon sa PMBIC kasi marami na pong mga emission test na
mga ganito. Ikinatuwa rin ito ng ilang may-ari ng emission testing centers. Medyo nakakatulong naman na po sa pangtawid gastos po yung kinikita namin. Nung pinayagan na po nila na pwede na po ulit mamili yung mga tao na pwede sa PMBIC or sa PETC. Wala pang pahayag ang pamunuan ng Private Motor Vehicle Inspection Center sa Dagupan City hinggil dito. Hihintayin pa raw nilang opisyal na dokumento na manggagaling sa national government. Ayon sa Land Transportation Office, isa sana sa magiging solusyon ang MVIS sa dumadaming bilang ng aksidente sa mga kakalsadahan. Binabaan din ng singil sa inspection fee. The motorists now will be given an option and we encourage them to use the PMVIs instead. Kasi po, kung pareho naman yung rate, and then dito po, you will be given 70 different types of inspection. Mas maganda ho dito kesa doon sa yung nakagawian ho nating emission testing centers. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV. Patuloy pa rin ang pag-akyat ng COVID-19, di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang detalye sa report ni Nico Serino ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa report ng Johns Hopkins University and Medicine, umabot na sa 108.2 million ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. 60.6 million sa mga ito ang naka-recover habang nasa mahigit 2.3 million na ang namatay. Sa latest data ng Department of Health, 1,960 ang naitalang bagong COVID-19 confirmed cases ngayong araw. Kaya naman umabot na sa 547,255 ang kabuuang kaso sa buong bansa. 500,781 na ang mga naka-recover habang 11,507 ang mga namatay. Sa North Central Luzon, umakyat na sa 60,033 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. 50,808 ang naka-recover at 1,750 na ang namatay. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 6,803 na ang naitalang COVID-19 cases sa Rehiyon 1. Nasa 7,939 naman ang tinamaan ng COVID-19 sa Region 2, habang umabot na sa 28,255 ang mga tinamaan sa gitnang Luzon. Samantala, nasa 12,994 ang kaso sa Cordillera Administrative Region. Sa South Luzon, umabot na sa 103,997 ang nagpositibo sa COVID-19. 97,959 ang naka-recover at 1,668 naman ang namatay. Umakyat na sa 5,706 ang mga kaso sa Bicol Region. 5,077 na ang gumaling habang 147 naman ang namatay. Sa Region 4A o Calabarzon, umabot na sa 95,141 ang tinamaan ng COVID-19. 89,888 ang naitalang gumaling sa sakit habang 1,468 ang naitalang namatay. Sa Mimaropa o Region 4B, pumalo na rin sa 3,150 ang nagpositibo sa COVID-19. 2,994 ang naitalang gumaling na sa sakit habang 53 naman ang namatay. Sa Western Visayas, umabot na sa 23,886 ang mga kaso ng COVID-19. 22,088 sa mga ito ang naka-recover na, samantalang umabot na sa 718 ang mga namatay. Ang Bacolod City pa rin ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso sa rehiyon na nasa 5,364. Ang Iloilo City naman may 4,898 na mga kaso. Sa Central Visayas, umabot na sa 32,394 ang COVID-19 cases. 25,797 naman ang naka-recover at 1,507 ang namatay. Sa Metro Cebu Cities, 14,369 na ang kabuang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City. 3,407 sa Mandaue City, habang ang Lapu-Lapu ay may 3,289 cases. Sa Eastern Visayas, ayon sa DOH Region 8, 14,849 ang kabuang bilang ng nagpositibo sa COVID-19. 14,121 ang naka-recover at 199 ang namatay.
Sa Mindanao, umabot na sa 51,441 ang confirmed COVID-19 cases. Nasa 43,229 ang nakarecover at 1,998 na ang namatay. Sa naturang bilang 6,296 ang confirmed COVID-19 cases ang naitala sa Zamboanga Peninsula. 5,442 recoveries at 262 ang nasawi. Samantala, 10,301 naman ang confirmed COVID-19 cases sa Northern Mindanao. Nasa 8,459 ang gumaling na at nasa 355 ang namatay. Sa Davao Region, umakyat na sa 18,800 ang total confirmed cases. 15,439 ang nakarecover at 769 ang namatay. Nagtala naman ng 5,117 confirmed cases ang Soc-Sargen Region. 4,434 recoveries at 182 ang namatay. Sa Caraga, 6,904 na ang confirmed cases. 5,726 recoveries at 280 ang nasawi. At sa BARM, umabot na sa 4,023 ang confirmed COVID-19 cases. 3,729 ang nakarecover at 150 ang namatay. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV Weekend News. Ito ang GMA Regional TV Weekend News. Nagsagawa ng simulation exercise ang iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao bilang paghahanda sa pagdating ng COVID-19 vaccines. Ang live report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Luan dito sa Davao City, umabot ng 34 minutes and 58 seconds ang pagtransport ng bakuna mula sa Davao City International Airport patungong Southern Philippines Medical Center Storage Facility. Miyerkules ng umaga isinagawa ang COVID-19 vaccine simulation exercise mula sa pagdiskarga sa eroplano, pagload sa refrigerated van mula Davao International Airport hanggang sa Southern Philippines Medical Center. Inobserbahan ang proseso ng mga kinatawan ng DOH-11, Davao City Health Office, FDA at Southern Philippines Medical Center. Will help us identify the strengths and gaps in the end-to-end supply chain systems. Wala namang nangyaring aberya pero umabot sa 34 minutes and 58 seconds ang kabuang oras ng proseso sa pagtransport hanggang makarating sa storage facility. Umabot daw kasi ng 18 minutes ang loading stage mula sa eroplano hanggang sa refrigerated van na magdadala ng bakuna patungong SPMC. It's the Pfizer vaccines na may minus 17 to minus 18 na storage. Sa discussion sa national level, may posibilidad na tataas ang temperatura ng mga bakuna kung sobra na sa 30 minutes ang proseso sa pagtransport nito. Umaasa ang health officials ng rehiyon na mas mabilis na ang pagtransport ng mga bakuna sa susunod na mga simulation exercise, lalo na sa actual na pagdating ng mga bakuna. To avoid any fluctuations in temperature because that's the one that's going to spoil the vaccine. Samantala, nasa 62% o 3,200 sa kabuuang 5,000 empleyado ng Southern Philippines Medical Center ang nais magpabakuna kontra COVID-19. Pero ayon sa SPMC, hindi pa naman umano final ang bilang na ito dahil isa sa ilalim pa sa proseso tulad ng counseling bago mabakunahan. At kahit nasa priority list, voluntary pa rin umano ang pagpapabakuna. We already recruited our vaccination team. We already have we planned how many days to do the vaccination kasi nga hindi naman pwede na lahat ng workers. 100% na rin ang kahandaan ng SPMC sa vaccination program. We have the rep, the breathing, yung ultra breathing rep. We have that and we have the molecular lab for the vaccination. Sa Zamboanga City,
Umabot na sa mahigit 6,000 ang nasa listahan na mababakunahan kontra COVID-19 na kabilang sa priority groups tulad ng medical frontliners, AFP, PNP, BJMP at DSWD na kasama sa first phase ng vaccination program. Nais naman ni Mayor Ben Climaco ang mas malawak na information dissemination patungkol sa bakuna kasi nasa 62% lang sa mga Zamboangueños ang gustong magpabakuna. Has started a series of information sessions at COVID-19 vaccination program to address public acceptance of and generate demand for the very critical preventive tool, El Diaton COVID vaccine. Mabilis ang paghatid ng mga bakuna mula sa Mactan, Cebu International Airport upang mailagay sa storage facility ng Vicente Soto Memorial Medical Center. Umabot lang ng 70 minutes ang travel time nito. Ayon sa Department of Health, matagumpay ang simulation pero may mga elemento na kailangan pang tutukan. Isa nito ang pagtiyak sa temperatura sa lalagyan ng mga bakuna habang binibiyahe ito mula sa airport hanggang sa storage facility at sa araw mismo ng pagbabakuna. The biggest problem in the transport of this vaccine would be first how it would come to Cebu from Manila, meaning the time element. Inihayag ni Dr. Jamie Bernadas ng Department of Health na nakatakdang darating ang COVID-19 vaccine ng Pfizer sa kalagitnaan nitong buwan. Unang mabigyan ang mga health frontliners ng Vicente Soto Memorial Medical Center. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit na seguridad ang kanilang ipapatupad sa panahon na darating na ang bakuna sa Cebu. With our peace and order situation here in Region 7 and the people nga gusto na pud gyud ganahan makavaksin, mutabang na pud ni sila og bantay nga wa gyud mahitaboan ang pag-travel. Luan sa darating na Martes, magsasagawa ng simulation exercise sa Mabini Elementary School dito sa Davao City na isa sa 7 vaccination hubs ng lungsod kung saan inaasahang darating ang national government officials. Luan. Maraming salamat, Argel Relator. Sa 19 na bagong kaso ng B117 o UK variant sa COVID-19, 3 nito nagmumula sa Davao Region. 2 ang galing sa Davao de Oro. Sa huling resulta ng biosurveillance ng Department of Health, University of the Philippines, Philippine Genome Center at UP National Institute of Health, nakumpirma ang 19 na bagong kaso ng B117 o UK variant ng coronavirus. Sa 19 na positibo, 3 nito nagmumula sa Davao Region na kinabibilangan ng 10 at 33 anyos na lalaki at 54 anyos na babae. Wala silang koneksyon sa bawat isa at lahat sila ay active with mild symptoms. Bukod sa Davao Region, may 2 ring mula sa Calabarzon, isang 20 anyos at 76 anyos na babae na pawang may mild symptoms. Kasali rin ang 8 returning overseas Filipinos at 6 pa na iniimbestigahan kung local cases o ROF. Patuloy ang case investigation at contact tracing ng DOH sa naturang mga pasyente. Umabot na sa kabuang 44 ang kaso ng UK variant ng COVID-19 sa bansa. Hinihintay pa ang resulta ng mga samples ng genomic sequencing galing sa Cebu para malaman kung merong UK variant o local mutation ng virus dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Samantala, ayon kay Governor Gwen Garcia, ginawang negosyo ang pamamahala ng mga isolation facilities. Narito ang live report ni Nico Sireno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico? Yes, Sil, dahil sa mabilis na pag-akyat ng kaso ng COVID-19 dito sa Cebu, nais matukoy ng mga otoridad kung UK variant ba ang tumatama o may nangyayaring local mutation ng virus. Naipadala na ng DOH-7 ang 70 mga samples para sa genomic sequencing upang malaman kung may UK variant o local mutation ng virus dito sa Cebu. Ang biosurveillance samples ay mula sa mga bata, mga COVID reinfected, mga lugar na may clustering of cases. Samples taken at random na kailangan mag-comply sila doon sa requirements. Sa Lapu-Lapu City, handa na ang Hoops Dome ng syudad na paglagyan ng mga asymptomatic COVID-19 patients. Magkaiba ang kwarto ng mga lalaki at mga babaeng pasyente. Paglilinaw ni Crisis Manager Najiel Banyasha na kahit na patuloy ang pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19, konti lang ang mga severe cases at ang naospital dahil kalimitan sa mga ito, mga asymptomatic. As of the moment, wa pa ta kaingon nga doon na massive community
infection. No? Ang nahitabo lang, gikan katog sa MEPS, of course, ang ilang mga pamilya, nagpositive pod, manang nisakata. At dahil sa muling pag-akyat na mga kaso ng COVID-19, 9 na pong mga contact tracers ang muling kinontrata ng Lapu-Lapu City LGU. Apason kay namo as kanang sa mga kanang sa City Health Office kay gawa sa contact tracing napamantay lain nga activity like katong supplemental immunization activity mabiyaan gyud nato ang uban nga mga program wanang napasalamat sad mi nga ang DILG ni rehire na sa doglain. The national government nakita nga mas maayo nga to sustain the contact tracing efforts sa mga LGUs bisan paggamay sila yet continue og sustainable gyapon ang contact tracing mo nang gi-reduce ang number but taas ang period sa ilang contact tracing. Ayon kay Karunggay, malaking tulong ang mga contact tracers lalo na't simula noong Enero 27, nag-double digit na ang mga bagong naitalang kaso sa COVID-19. 14 na makasapi ng Lapu-Lapu City Police kung saan 4 sa kanila mga opisyal ang nagpositibo sa COVID-19. Ang mataas na opisyal ay naka-isolate ngayon sa Regional Health Service Unit. Dahil walang sintomas, nalaman na lang na may COVID-19 ang nasabing opisyal nang nagpa-swab test dahil sa dadaluhang conference sa PRO7. Sa Talisay City, nagpositibo sa COVID-19 si Mayor Samsam Gulyas. Ayon sa post ng mayor sa kanyang social media, nalaman niyang nagpositibo siya sa virus noong Pebrero 10 ng umaga. Nagpa-swab test si Gulyas matapos magkaroon ng sore throat, pananakit ng katawan at ubo. Kaagad nagpa-isolate ang mayor habang sinasagawa ang contact tracing sa kanyang mga na-close contact. Sa isang press conference, sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na di umano'y ginagawang malaking negosyo ang mga isolation facilities. Alinsunod sa Community Isolation Unit Package ng PhilHealth, mabibigyan ng mahigit 20,000 pesos ang isolation facility sa bawat pasyenteng ipapasok. The more nga musaka atong positives, the more tag ma-isolate. It's a lucrative business magsigig saka atong positives. Dagdag ng gobernador, mas maraming mag-positive sa COVID-19, mas malaking pera na mapupunta sa mga isolation facilities na accredited ng PhilHealth. Idiniin ni Garcia na ginawa na itong malaking negosyo. COVID-19 has become such an incentivized disease. Nga mo'y kalahi sa uban nga mga sakit. Pero ayon sa PhilHealth, noong nakaraang taon pa napatupad ang Community Isolation Package. Bahagi ito ng health insurance benefit na inihanda ng PhilHealth para sa mga miyembro tulad ng serbisyo sa mga naospital. Long as accredited ang facility, nakakomply siya sa di-require ng mga documents, we release payment. Ngayong linggo nga Sil ay nagsampa ng panibagong kasong NBI hinggil sa sinasabing anomalya sa pagproproseso ng ilang mga PhilHealth claims dito sa Cebu. Bagay na suportado ni Governor Garcia at nananawagan ng mas mabusisi pang investigasyon. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno. Motocross riding, bagong kinahihiligan ng mga Eriginyo. Si Catherine Henry ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Sport na motocross riding, patok sa mga batang Erigenyo. Nakilala ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang kid riders na sina Ray Berngo at Sean Francis Salcedo na ilan lang sa mga pinakabatang motocross athletes sa bansa. Kunti lang po ako natatakot kasi ini-enjoy ko na lang. Di po ako natatakot. Ang 9 na taong gulang na si Jessie Regalado, hindi umano natatakot at kayang-kaya rin niya makipagsabayan sa mga lalaking riders. Noong una, oo, pero nung okay na. Malaki rin ang suportang ibinibigay ng kanilang mga magulang. Ang sports na ito, minimake sure naman namin na mga parents na ang mga bata is safe naman. Ang National Motocross Rider of the Year 2011 na si Enzo Reliosa, nais naman na mas maipakilala ang naturang sport sa mga kabataang Bicolano dahil na rin sa ilang lugar sa rehiyon na pwede umanong gawan ng racetracks.
sayang din naman po yung potential ng mga kids na pag nag-guidean sila ng maayos, mag-i-improve pa yung ng motocross dito sa Bicol. Paalala naman nila na sa motocross, kinakailangan na sumunod sa safety protocols. Hindi lang ng sport, maging sa mga restriksyon dahil sa pandemya. Siyempre, pinaka-importante safety first. Kaya yung mga aki, dapat naka-protective gear. Kasama si Jovel Obiso, ako si Catherine Henry para sa GMA Regional TV. Sa ating pang-#SpreadKindness, ilang mga mabubuting mamamayan ng Camarines Sur, Catanduanes at Butuan City ay kusang loob na ibinalik ang pera at alahas na kanilang napulot. Ang detalye ni Charm Rahiles ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Umani ng papuri mula sa netizens ang magtiyahin na si Raquel at Edward Estayo matapos nitong magsauli ng napulot na wallet. Napansin umano nila ang wallet na may lamang cash at ilang IDs sa tricycle na kanilang sinakyan. Paggaga po, dinarapos ako si wallet ni Edward. Sabi niya, auntie, may anong argan kung paano niya may uli. Sabi ko, kung may address malang niya ako, dumananta. Aniya sa halip na itago at pag-interesan, agad nilang ginawa ng paraan na mahanap ang may-ari. Doon nila napag-alaman na ang perang laman ng wallet gagamitin pala ng may-ari na pambayad sa ospital. Sa Catanduanes, nakatanggap rin ng papuri ang isang tricycle driver matapos na magsauli ng bag na naglalaman ng iba't ibang klase ng alahas. Kinilala ang driver na si Sancho Cielo Jr. Laking pasalamat naman na may-ari ng bag sa tricycle driver. Sa Butuan City, isang empleyado ng Department of Public Works and Highways ang nagsauli ng mahigit 360,000 pesos na halaga ng perang nakita nito sa daan sa Barangay Duongan sa nasabing syudad. Ayon kay Bernardo Falsis de la Cruz na nagtatrabaho sa building maintenance ng ahensya, pauwi na siya nang makita ang itim na bag sa gitna ng kalsada. Hindi umano siya mapalagay sa laki ng perang napulot pero hindi pumasok sa kanyang isipan na itago ito dahil dapat daw itong maibalik sa may-ari. Sa tulong ng kasamahan sa trabaho, nakontak nila ang may-ari ng pera na si Jing Hinayon. Laking tuwa niya na napulot ni De La Cruz ang kanyang bag na inakala niyang naiwan sa kanyang sinakyang utility jeep. Ako si Charm Rahiles para sa GMA Regional TV. Maraming mga lugar sa Eastern Visayas ang nakaranas ng mga pagbaha nitong linggo. Si Fem Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak sa detalye. Isa sa grabing binaha ang barangay Kaluugan ng Palu, Leyte, kung saan ang tubig halos sa abot na sa bubong ng mga kabahayan. Ang post sa baha na nakakuha ng atensyon ng mga netizen ay ang kuha ni Charlie Cabañas. Nagpakita ito sa isang lolo na nasa itaas ng bubungan. Nakunan rin ng pictures ang pagsagip sa lolo gamit ang salbabida. Samantala sa kuha ni Joseph Pasalo, makikita ang lawak ng mga lugar na apektado ng pagbaha sa Palu, Leyte. Kabilang sa binaha ang harapan na bahagi ng St. Elizabeth Church sa Barangay Libertad. Binaha rin ang ilang mga lugar sa Eastern Samar. Isa ng barangay Kagsalay sa bayan ng Artiche. Naranasan ang baha simula noong Martes dahil sa patuloy na pag-ulan at umabot ito sa daan at mga kabahayan. Sa munisipalidad ng Hipapad, bandang alas 8 ng umaga noong Miyerkules, nasaksihan ang pagtaas ng tubig baha. May mga residente na sinubok tawirin ang hanggang dibdib na baha upang makaligtas. Sa larawang kuha ni Joyce Beer, makikita na may mga residenteng gumamit ng bangka. Sa munisipalidad ng Llorente, sa Eastern Samar, kabilang sa binaha ang mga daan at ilang kabahayan. Base sa FB post ng Llorente LGU, ligtas ang mga residente. Samantala sa Barangay San Isidro sa bayan ng Kinapundan, marami ang na-stranded ng binaha ang kalsada. Sa mga larawan na pinadala ni Jethel Casimo, makikita ang mga sasakyan na nakapark sa gilid ng daan. Ayon sa operations ng Office of the Civil Defense Region 8, umabot sa 79 na mga barangay sa Palo, Tacloban at ibang parte sa lalawigan ng Leyte at Eastern Samar ang apektado ng mga pagbaha. Ay naman po ma'am, pero hindi pa po lahat po. Mayroon pong missing po Palo, pero bine-verify pa ni Palo ma'am, bali wala pa silang updated din po or reports po regarding this po. Kasama si Clarence Gabotin. Ako si Fem Marie Dumabok para sa GMA Regional TV.
Mga unique na panregalo ngayong Valentine's Day para sa mga in a relationship, single, it's complicated, at sa mga sawi. Ating alamin sa report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bukas, Valentine's Day na. Mga kapuso, ano bang gusto mong matanggap na regalo mula sa iyong kasintahan? Flowers, then chocolate, mga amo na. Wala lang, presensya lang, okay, naging kuya. Cake? Bouquet ng bulaklak? Why not gawing 2-in-1 na lang? Kinilig ka na, nabusog ka pa. Itong cupcake bouquet na gawa ng negosyanteng si Don Aguinaldo mula Iloilo. Most common is mga flowers, ready-made na cakes na round, or probably it's heart-shaped na cakes. So I thought na why not I'll combine the two, like flowers, cake together, edible pa siya. Mula sa tulips-inspired, roses, chrysanthemum at hydrangea-inspired flowers, ang bouquet parang hindi mo na nga kakainin sa sobrang ganda. Abot kaya pa sa presyong 475 pesos. Baking is somehow my stress reliever, bala? And when I was little as well, si nanay ko actually baton sa mga cake order. So ka-amaze ko bala how ang mga result. Ngayong Valentine's Day, paano naman kaya ang mga single at mga broken-hearted? Sa Team Sawi dyan, itong tsokolate na para sa inyo. Gamit ang wooden hammer, dito mo ibuhos lahat ng galit at lungkot mo sa pamamagitan ng pagpukpok sa isang heart-shaped chocolate dessert. Para sa halip na maging bitter, you will feel better. There's surprise man bala para sa money cake. Ang bako, nami guro nga i-heart smash ta sa balay, bukon-bukon mo. Tapos may sasulod, may unod mga chocolates or any cakes. Ang smash heart ay perfect na pangregalo sa mga iniwan, sinaktan at niloko, pero suwak din sa mga magkasintahan na gusto ng isang unique na Valentine's Day treat. Love is literally blind para sa mag-asawang Tina at Emiliano mula Barangay Bunuan, Guset, Tagupan City. Pareho kasing may kapansanan sa matang dalawa pero hindi raw ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. 1995 nang magkakilalang dalawa sa isang training para sa trabaho bilang masahista. Sabi ko, kuya, pahiram ng alcohol. Sabi niya, ito, hindi na yung alcohol na ginubot, yung kaway kong inubot. Sabi ko, tapos nung mga ilang araw na sabi na niya, ay, ano kaya kung ligawan na lang kita? Sabi, parang dahil lang sa biro. Sabi ko naman, liligawan. Serious, sabi ko. Pangako kaya hanggang mabiyay kami, kay magkahiwalay. Good vibes naman ang hatid ng prenup pictorials na magkasintahang Sedi at Jessica mula Dagupan City. Imbes kasi na magsuot sila ng magarang gown at suit, gumamit sila ng sako na galing sa kanilang negosyo na poultry feeds. Kasama si Cirilo Renduque, John Sala, para sa GMA Regional TV. Pamumutol ng mahigit 300 puno ng mahogani malapit sa provincial capital ng Maguindanao, binatikos. Ang report ni Tec Ocampo ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Malalaki, matataas at mayayabong na puno ng mahogani ang inyong makikita kung babaybayin ang National Highway sa municipality ng Buluan, probinsya ng Maguindanao. Pero ngayon, wala nang mga ito. Pinaputol na kasi ng mismong provincial government ng Maguindanao, bagay na inalmahan ni 2nd District Board Member King Jazer Mangudadato at Buluan Mayor Baby Dats Mangudadato. Ang mga kahoy ay kabilang sa tree planting activity ng nooy Governor at ngayoy 2nd District Congressman Ismael Toto Mangudadato. We will refer this problem to the proper authorities kagaya ng DNR and we will seek an attorney para mapag-aralan ng maayos itong gagawin naming aksyon. Pero we highly advise that you do not. You can therefore trim it naman. Wala namang problema po nun. Hindi naman po sila obstruction. Neither have there been any incidents involving these mahogany trees. Pinaputol ang puno dahil delikado raw ito sa mga dumadaang motorista sa National Highway. May koordinasyon umano sila sa Ministry of Public Works at may permit mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Complaint na dumarating sa amin is damage to properties and yung may mga namamatay dahil bumabangga doon sa puno. You can also trim it at any time. You don't have to knock down these trees. At the same time, it is the preservation naman dito sa scenic view and value of these mahogany trees naman.
Ipinag-utos din ng Menre na ibigay sa kanilang kustudiya ang naputol na kahoy para gamitin sa paggawa ng mga upuan at ibang gamit para sa mga pampublikong paaralan. Ako, si Teco Campo para sa GMA Regional TV. Pangulong Duterte dadalo sa ikalimang daang taon na selebrasyon ng kadaugan sa Mactan, pero publiko hinikayat na saksihan ang kaganapan online. Narito ang report. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan, konpermado ng dadalo si Presidente Rodrigo Duterte sa gaganapin na reenactment ng Battle of Mactan sa darating na Abril 27. Nakakasana ang mga aktibidad na gagawin sa araw na iyon, kasama na dito ang wreath laying sa monumento ni Dato Lapu-Lapu at ang flower drop ng Philippine Air Force. Sa atong oras, no, on the time sa iyang pag celebrar, wala pa'y time yun, no? Tentative pa ang time nga nahatag. Maliban kay Presidente Rodrigo Duterte, iilang mga miyembro rin ng kabinete at mga senador ang nagkumpirma na dadalo. Limitado lang sa 100 katao o 50% sa capacity ng Mactan Shrine ang pahihintulutang makakadalo sa kaganapan. Ang ato lang is more on online, na mga virtual na mga makita sa ato mga kaigsunan on that day. Kasama si Godfrey Rilien. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling mga lokal na balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na sa mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa riyon. Ito ang GMA Regional TV Weekend News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.